Si Heso Kristo ay Diyos. Amen. Word of God siya. Diyos ba ang anak ng Diyos? Sa Father side, Diyos siya. Sa Father side, siya ang Word of God na naging katawang tao. Sabi mo hindi. Ihahambing kasi ninyo si Jesus Christ sa iyo. Tingnan mo, sinabi mo hindi siya. Hindi siya Diyos. Tao ba ang anak ng Diyos? Sabi mo hindi. Bah, tingnan mo, pinangungunahan niyo, mga antikristo talaga kayo. Paano ko kayo didebatiin niya na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Ganyan kalapastangan si Mr. Apollo Kibuloy. Bakit mali yung sinabi ni Mr. Kibuloy na kanya raw ang kaluluwa ng tao at ang sanlibutan daw kanya na rin? Labag po sa Biblia yan, mga kababayan. Yan. Noong di pa nakulong si Pastor Apollo Kibuloy, ay tinawag niyang Antikristo ang nagtuturo na si Kristo'y tao at hindi Diyos. Kaya binanatan tuloy ng mga ministro ni Felix Manalo. At kung maalala ninyo na si Pastor Apollo Kibuloy ang napakatalik na kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, self-appointed son of Muling God. nagkita ang matalik na magkaibigan na sina Pastor Apollo C. Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan sabay silang nag-motorbike. At noong umupo sa pwesto ang dating Pangulo, si Kibuloy ang kanyang spiritual advisor. At sinusuportahan ng INC si Duterte. Ngunit dahil sa pagtalakay ni Pacquiao na Antikristo ang nagtuturo na si Kristo'y tao, hindi Diyos. Si Heso Kristo ay Diyos. Amen. Word of God siya. Diyos ba ang anak ng Diyos? Sa Father side, Diyos siya. Sa Father side, siya ang Word of God na naging katawang tao. Sabi mo hindi. Ihahambing kasi ninyo si Jesus Christ sa iyo. Tingnan mo, sinabi mo hindi siya. Hindi siya Diyos. Tao ba ang anak ng Diyos? Sabi mo hindi. Bah, tingnan mo, pinangungunahan niyo, mga antikristo talaga kayo. Paano ko kayo didebatiin niya na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Ganyan kalapastangan si Mr. Apollo Kibuloy. Bakit mali? Ito. Oriental. First of all, fake news ang pagsasabi that our religion is teaching na tao lamang si Jesus Christ. Hindi namin tinuturo yan. Siya ay So, di daw aral ng INC na si Kristo'y tao lamang. Tao siya, pero hindi tao lamang. Yun ang kanilang palusot. No? So, tatalakayin din natin ito, lalo na yung noong di pa nakulong si Pastor Apollo Kibuloy sa kaniyang pangangaral sa television, kaniyang tinawag na Antikristo ang nagtuturo na si Kristo'y tao at hindi Diyos. Samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang kaguluhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome po sa ating live streaming sa mga bago pa lang. Ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong. Makasama ninyo sa pagkakataong ito sa National Office ng Catholic Faith Defenders. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang lalo na sa mga suking nagsubaybay ngayon. Niya natin, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Bago tayo papasok sa punto por punto, tatalakayin natin itong banat ng INC kay Pastor Apollo Kibuloy at yung banat naman ni Kibuloy sa INC na tinawag niyang Antikristo. Pero
Acknowledge muna natin ang mga kapatid natin na pumasok ngayon. Welcome sa lahat na mga kapatid natin. Si Frelin Antuque, no? Sa tanan nagtanaw. Si George Cabrera, si Pedro Daguhoy, raffle natin bukas. Si Shiadukon, si Maritis Evanyes sa Hong Kong, si Tobias Pagsora, tinatawag na anti-Kristo pero hindi anti-Pilipino. Nestor Bernalis, mayong gabi bro Wendel, ang lalis nga parihas raman sila. Although, pariho lamang sila na tatag ng tao, pero magkaiba din ang kanilang pananampalataya. Pariho sila na si Kristo'y tao. Pariho sila na di naniniwala ng Santissima Trinidad, Holy Trinity. Si Kibuloy di yan naniniwala, wanis siya. Pero, iba si Kibuloy dahil naniniwala siya na si Kristo'y Diyos. Ang kay Felix Manalo naman, na Iglesia ni Cristo, di talaga naniniwala na si Kristo'y Diyos. Para sa kanya, si Kristo, tao at hindi Diyos. Lalo na, basahin sa Oseas Kapitulo 11, versikulo 9, na ang tao ay hindi Diyos. Si Kristo ay nagpakilalang tao, therefore siya ay hindi Diyos. Ganon ang kanilang interpretasyon. So si Pablo Abigkas, Delphine Rabago, si Sampaguita Ganda, si Atitz Dikit, at sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay ngayon sa ating live streaming. So, pero inaasahan ni Pastor Apollo Kibuloy na masuportahan siya sa kanyang kandidatura, lalo na sa INC, no? So, tatalakayin natin ito mga kapatid bago tayo papasok sa punto por punto. May nagtanong kasi ni Pastor Apollo Kibuloy, no? Yung tanong kaugnay sa pananampalataya na si Kristo'y Diyos. Dahil para sa INC, si Kristo'y tao lamang. At may banat si Pastor Apollo Kibuloy, nung di pa siya nagkulong, na ang paniniwalang si Kristo'y tao, hindi Diyos, ay Antikristo. Kaya binanatan siya dito nila ni Ramel Parba at ni Michael Sandoval. Paano ko kayo didebatiin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Ganyan kalapastangan si Mr. Apollo Kibuloy. Bakit mali yung sinabi ni Mr. So, ganyan kalapastangan. Dahil, makita natin na nag-astang Diyos talaga si Pastor Kibuloy, di ba? Self-proclaimed appointed Son of God. Pero dito niyo mapansin mga kapatid, yung mga grupo na tatag lamang ng tao, kung si Felix Manalo ay kinikilalang anghel at ang ating Panginoon Jesucristo ay tao, no? Kaya para sa INC nitong nagpaliwanag na si Kristo'y tao, si Manalo'y anghel, therefore mas mataas ang tungkulin ni Manalo kumpara sa ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan muna natin. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak si Kapelis Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Kapelis? Hindi po anghel si Kapelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo, nasa Biblia. Ewan ko kung ito ba'y opisyal na aral ng Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo na mas mataas si Manalo kumpara sa ating Panginoon Jesucristo. Dahil nasa Biblia daw. Basahin natin Hebreo 2:9.
Basahin ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? No. Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Kung mababa ang ating Panginoon Kristo sa kalagayan, so ibig sabihin, kung si manaloy ang anghel, si Kristo'y tao lamang sa likas na kalagayan, mas mataas si manalo kumpara sa ating Panginoon Kristo. Ituloy natin dahil ayon kay Michael Sandoval dito, Mali yung sinabi ni Mr. Kibuloy na kanya raw ang kaluluwa ng tao at ang sanlibutan daw kanya na rin. Labag po sa Biblia yan, mga kababayan. Ezekiel 18:4, ito ang ating mababasa. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi na ninyo sasambitin pa ang kawikaang ito sa Israel. Narito lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ito po yung pahayag ng Diyos. Ang Diyos mismo may sabi niya na ang lahat ng kaluluwa ay Kanya. Anak, Ama, lahat ng tao. Kabilang itong nag-aangkin na lumalapas tangan sa Diyos na sa Kanya rin yung lahat ng kaluluwa. yan, ang banat naman ng INC, nilapastangan ni Kibuloy ang Diyos. Imagine, si Kibuloy ang may-ari sa kaluluwa. Lahat daw dadaan, lalo na sa kanyang paglagda. Nako, kung totoo yan, ito talaga ang problema pag maniwala na sa sariling kasinungalingan. Di po ba? So, ganon si Pastor Apollo Kibuloy. At ngayon, tumakbo siya sa pagkasenador dahil yon daw umano ang pahayag ng kanyang ama na siya'y tatakbo sa pagkasenador. Okay, so pakinggan natin si Pastor Apollo Kibuloy dahil although pareho silang mid-end Philippines na siktang tatag lamang ng tao, of course si Kibuloy, siya mismo ang nagtatag. Pero yung mga ministro, kaanib sila at mga ministro sila sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. Yeah? May nagtanong kasi kay Kibuloy, taga Davao yung nagtanong, dating iglesia ni Cristo pero nanindigan pa sa pananampalataya ng iglesia ni Cristo. Davao Oriental. First of all, fake news ang pagsasabi that our religion is teaching na tao lamang si Jesus Christ. Hindi namin tinuturo yan. Siya ay anak ng Diyos. No, so, bakit lumabas yung sinabing ang aral ng INC ay tao lamang kahit sinabi na hindi naman tao lamang, si anak ng Diyos. Dahil ang opisyal nating aral kaugnay sa ating Panginoon Jesucristo, both human and divine. Tunay na Diyos at tunay na tao. No? Malinaw naman yan dahil gusto nila letra por letra na mabasa sa Biblia. Una, yung sinabi ng mga INC kahit pa sa kanilang Pasugo Magazine, wala namang mabasa sa Biblia na si Kristo ay Diyos anak. Ang mabasa sa Biblia, gusto nila kasi letra por letra, ang mabasa sa Biblia, merong anak ng Diyos. Pero walang mabasa na Diyos anak. Yan. Iwan ko kung alam ba talaga dahil na mga ministro na may mabasa. Dahil letra por letra sila. Although tayo mga Katoliko, hindi naman tayo letra por letra sola scriptura Bible alone. No? Pero ang Biblia, dahil alam nyo naman na ang INC, bawat doktrina may katumbas na salin ng Biblia. At ang Biblia na ang salita ng buhay, palaging ginagamit nila sa telebisyon, sa kanilang pangangaral. Kaya nga, kung sisilipin natin ang nakasulat sa Juan Kapitulo 1:18, sa Biblia itong na version ginagamit nila. Ito ang nakasulat, wala pang nakakita sa Diyos Ama,
kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. O, akala ko ba walang mabasa na Diyos Anak? Nakasulat din yan sa kanilang pasuko. Merong mabasa, pero siguro iniiwasan nila. Okay, tuloy natin si Pastor Apollo Kibuloy. Tanong, Diyos ba ang anak ng Diyos? Hindi. Tao ba ang anak ng Diyos? Hindi. Read John 4:24. Please engage me in a phone debate. So hinamon pala dito sa dating INC si Pastor Apollo Kibuloy na makipag-debate. Pero sandi, may nakita ako kay Arman Raquenio. Pwede ka makapasok sa Zoom, kapatid, para itanong yan. Pero sasagutin natin yan, no? Na napakagandang tanong. Okay? So, wala pa tayong nakita na uploaded video, although ito si Pastor Apollo Kibuloy, nung di pa nakulong, naghahamon ito kahit sa simbahang Katoliko ni Eliseo Soriano ng debate, pero wala pa akong nakita na video na si Pastor Apollo Kibuloy ay nakipagdebate talaga. O kayo, may nakita ba kayo na video na si Pastor Apollo Kibuloy nakipagdebate, nagharapan ng debate? Wala, di ba? So dito, hinamon siya ng dating miyembro ng INC dahil wala na umano sa INC, pero paghawakan pa niya, panindigan niya ang aral ni Felix Manalo. Tuloy natin. Sabi mo, former INC ka. Yan ang sagot ni Pastor Apollo Kibuloy noong TV program pa siya. Gusto mo pang makipagdebate. Ito ba yung mga sagot mo? Sabi niyo, hindi niyo tinuturo na siya ay tao lamang. Maliwanag naman, tao lamang sa inyo, di ba? Di ba tao lamang? Tingnan mo itong mga tanong mo. Sabi mo, siya ay anak ng, tinuturo namin siya ay anak ng Diyos. Yun pala eh. Ngayon, naging anak siya ng Diyos. Paano siya naging anak ng Diyos? Paano? Paano siya naging anak ng Diyos? Ang tatay niya, Diyos. Biologically, hindi niya tatay si Jose. Hindi si Jose, hindi ang similya ni Jose ang Yon ang paliwanag ni Pastor Apollo Kibuloy. Sandali muna. Hinahanap ko yung isang version na Bible. Okay. Tuloy natin si Pastor Apollo Kibuloy. Pasok kay Maria para maging tao siya. Ang Diyos mismo ang tatay niya sa kanyang pagkatao. Amen. Kuha mo. Kaya anak ng Diyos biologically. Okay? Wala siyang amang tao. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, makapagturo ka ba sa ating Fallen Adamic race na mayroong ipinanganak biologically na wala siyang ama, wala siyang tatay? Wala siyang tatay na tao. Meron ba? Marami dyan, umaangkin. Ako, wala akong tatay. Noong ako nagkaroon na ng sariling pangisip, hindi ko nakita yung tatay ko, kaya wala akong tatay. Hindi totoo yun. Lumayas lang tatay mo. Noong nabuntis na niya yung mama mo, lumayas na siya. Kaya lumaki kang walang tatay. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ay virgin birth. Si Jesus Christ, ang tatay niya sa pagkatao ay ang Diyos mismo. Amen. Kaya hihiwalayan sana siya ni Jose. Pero sabi ng anghel sa panaginip, huwag mong hiwalayan. Ang nasa sinapupunan niya, galing sa Diyos yan. So tatay niya sa pagkatao ang Diyos. So sa father side, si Jesu Cristo ay Diyos. Amen. Word of God siya.
Ngayon, sinabi mo rito, tanong, Diyos ba ang anak ng Diyos? Oo, sa father side. Amen. Oo. Diyos ba ang anak ng Diyos? Sa father side, Diyos siya. Sa father side, siya ang Word of God na naging katawang tao. Sabi mo, hindi. Paano mo sinabing hindi? Paano mo sinabing hindi? Ikaw, ang tunay na tao. Tatay mo tao. Nanay mo tao. Inihahambing kasi ninyo si Jesus Christ sa iyo. Tingnan mo, sinabi mo hindi siya. Hindi siya Diyos. Sa father side, hindi siya Diyos. Kung ang tatay mo sa father side, Diyos, ano ka? Sa father side, Diyos ka. Okay. Sabi mo, hindi. Mali ka. Tao ba ang anak ng Diyos? Sabi mo, hindi. Tingnan mo, pinangungunahan nyo, mga antikristo talaga kayo. Sabi mo, tao ba ang anak ng Diyos? Nagpakatao nga eh. Nagpakatao. Kaya hindi nyo masagot yung John 1:1 eh. At John 1:14 eh. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And the Word who was God was made flesh. Nagpakatao. Hindi siya tao lang. Nagpakatao ang salita ng Diyos. Yan ay hindi nyo matanggap. Nagkamali na kayo sa doktrina. Tinaw, puro hindi ang sagot mo. Sa father side, Diyos siya. Kasi hindi tao ang tatay niya. Sa mother side, tao siya. Sabi mo, hindi. Sa mother side, tao siya. Kaya, hindi siya katulad nating taong puro. Father side, tatay niya Diyos. Diyos siya sa father side. Kaya kung gagamitin yung kapangyarihan niya sa father side, magagawa niya. Dito sa mother side, tao siya. Bakit? Kasi dapat niya tayong iligtas at maging tao siyang tulad natin. Kasi walang tagapagligtas na maasahan niya. Ipinadala ang kanyang salita, nagkatawang tao, para maging perpekto o sakdal na handog para bayad ng ating mga kasalanan sa pagsuway. Kaya dinala ang kanyang salita para sundin natin at maging tunay tayong mga anak ng Diyos. Ako anak na ako ng Diyos. Saan? Sa Espiritu. Kita mo? Sa Espiritu. Di ba? John 3:5, 1 Peter, pinanganak tayo ngayon, hindi sa mga nabubulok na similya ng tao, kundi sa walang kasiraang salita ng Diyos. Basahin mo yon. 1 Peter chapter 1 verse 23, Pastor, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ipinanganak tayong muli sa hindi nabubulok ng mga salita ng Diyos. Pinanganak tayong muli. Ako, pinanganak ako muli. Ikaw, pinanganak ka muli? O wala? Kung pinanganak ka muli, sinong tatay mo ngayon sa spiritual? Hindi sa biological, sa spiritual. Ang tatay ko ang Diyos. Kasi ang kanyang mga salita ang ipinasok sa akin ngayon. Similya ng Diyos yan. Kaya sa espiritu, tatay ko siya. Hindi nyo maangkin yan eh. Kasi nagkamali na nga kayo sa doktrina ninyo. Nagkamali na kayo. Nagkamali na kayo sa doktrina ninyo. Hindi nyo pwedeng baguhin. Pag binago ninyo yan, convert ko na kayo lahat. Amen. Gayon, nagpupumiglas kayo kasi gusto nyo patotohanan na naman ng mali. Makinig na lang kayo sa akin. Lahat ng mga iglesia dyan, makinig kayo. Para hindi kayo maging iglesia ni Chiquito, maging iglesia kayong tunay ni Kristo, tahanan ng kanyang salita, makinig kayo sa akin. Sa inyo, naliliwan. Grabing banat ni Kibuloy pala dito, ha? Kaya posible masuportahan ito. Para umano di magiging iglesia ni Chiquito. So, inanap ko kasi yung isang salin na Biblia ito dahil gusto sila letra por letra. Una, bakit daw namatay ang ating Panginoong Hesus? Natural, ang Diyos ay nagkatawang tao. Di ba? Totoo yung
Oseas Kapitulo 9:11 na ang tao ay hindi Diyos. Totoo yan. Ang tao ay hindi Diyos. Pero sa bagong tipan, ang Diyos ay nagkatawang tao. Di ba? At dual nature siya. Ano yung dual nature? Both human and divine. Tunay na Diyos at tunay na tao. Nabasa na natin sa Juan Kapitulo 1:18, sa gusto ni letra por letra, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit ipinakilala sa atin ng Diyos Anak. Okay. Now, ang Diyos Anak ay dual nature. Wala tayong tutol na siya'y tunay na tao na binanggit sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5 na ang mabasa. Ito'y ginagamit ng mga ministro. There is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He have Himself to rescue all of us. So, totoo na dual nature ang ating Panginoong Hesus. Batay sa ginagamit na Bible ng INC, wala tayong totoo. Sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, Jesus was truly human. Pero may iniiwasan sila sa naturang salin. Ang iniiwasan nila ay ang Philippians chapter 2, verse 6 na Contemporary English Bible. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Nagkatawang tao. So, ang ipinanganak ni Santa Maria ay persona. Banal na persona. Hindi yung nature. Likas na kalagayan. Kundi isang banal na persona na may dalawang natures. Both human and divine. Okay. Ang kaniyang pagkatao ay hindi ang kaniyang pagkadiyos. Ang kaniyang pagkadiyos ay hindi ang kaniyang pagkatao. Tulad sa ating katawan, ang ating katawan ay hindi ang ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay hindi ang ating pagkatao. Ngunit, ang kaluluwa at pagkatao ay isang buhay na tao. Ang pagkatunay na Diyos at tunay na tao ng ating Panginoon Jesucristo ay isang banal na persona. Yon ang tinatawag na hypostatic union. So, ang tanong, letra por letra, gusto nila letra por letra. May mabasa ba sa Biblia na ang Diyos ay namatay? Letra por letra, dahil gusto nila letra por letra. Kaya inanap natin ang tinatawag na The Living Bible. No? At ginagamit din ito sa mga ministro ang Bible na ito. Ano po ba ang mabasa sa The Living Bible? 1 Timothy chapter 4 verses 9 up to 10. Ito mabasa natin mga kapatid. This is the truth and everyone should accept it. We work hard and suffer much in order that people will believe it. For our hope is in the living God who died for all, and particularly for those who have accepted this salvation. So, ano daw? Ang Diyos ay namatay para sa lahat. Dahil di pwedeng magkahiwalay ang kaniyang dalawang natures, both human and divine, sa kaniyang banal na persona. At ang banal na persona ang ipinako dun sa cross. At ang kamatayan ay hindi yan ang pagkawala, kundi separation
of the body and soul na ang layunin upang maligtas tayo. No? So, sa mga divinity of Jesus Christ, dami naman sila mga talata na ginagamit, mga kapatid. At kaya kailangan talagang pag-aralan ang mga talatang ginagamit nila. Pero kung tingnan natin ang mga talata sa Biblia, iniiwasan nila ang nakasulat sa Biblia. No? Iniiwasan talaga nila yan, mga kapatid. Dahil bakit? Iniiwasan nila yung mga nakasulat. Pinipili lang nila ang nakasulat sa Biblia. Bakit? Pinipili nila ang nakasulat sa Biblia. Una, iniiwasan nila, halimbawa, itong mabasa sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13, ito ang mabasa natin. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Ano daw? Dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. So, ang ating Panginoon Heso Kristo, Diyos na tagapagligtas na mabasa natin sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13. At yun ay iba siya na persona sa kaniyang ama, sa banal na persona ng ama. So, siya ay dakilang Diyos at tagapagligtas. Yun ang ayaw tanggapin ng ating mga kapatid. Letra por letra, di po ba? Hinahanap nila letra por letra na pag-unawa dahil iisang Diyos sa naturang talata, mga kapatid. Di naman tayo nag-aral na may maraming Diyos. No? Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Isang Diyos. Pero tatlong magkaibang persona. So, letra por letra na may isang Diyos sa talata, di nila yan matanggap. Bakit di nila yan matanggap? Dahil isa sa mga ginagamit kasi nilang argumento kung bakit di nila matanggap na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao kahit may mabasa. Sila ang tinatawag na revivalist ng grupong Arianism. Yung Arianism, nagtuturo na si Kristo'y tao at hindi Diyos. So, ngayon ko lang nakita na binanatan para nila si Pastor Apollo Kibuloy. No? Binanatan nila si Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, mabasa ba natin sa Biblia? Dahil, di ba ba, ito kasi sila, sola scriptura, kaya makita ninyo mga kapatid na bawat doktrina nila, meron talagang katumbas na salin ng Biblia. Napansin nyo ba ang Iglesia ni Cristo? Kaya, ang hinihingi ng karamihan, dapat mabasa sa Biblia. May mabasa ba sa Biblia na ang ating Panginoon Jesucristo ay umangkin siya na siya ay Diyos? Ay, gusto nila letra por letra. Subukan ninyo. Ginamit din ito sa mga ministro na salin. Davao Oriental. Sandali. Ginamit din ito ng mga ministro. Ito, ang salin na ito. John chapter 8 verse 28, ang salin ng Unlocked Dynamic Bible. Ito ang mabasa natin. So, Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me, may the Son of Man, you will know that I am God.
Sasaling ito, ginagamit din ito ng mga ministro, pero imposible di nila na basa, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesus ay, kung gusto nila letra por letra, John chapter 8:28 sa Unlocked Dynamic Bible, at marami pa. Kaya yung mga gustong letra por letra, no, napansin niyo, lalo na yung debate namin ni Ustad Barcelon, gusto letra por letra, mabasa ba ang salitang Biblia sa loob ng Biblia? Sa tagal na niya nakipagdebate, di niya alam. So, di napasubo tuloy dahil sinabi niya, pag may mabasa, iiwan ko na ang pagiging Muslim. May nabasa pala. So, ano nangyari? Meron pang isang pastor diyan na nagsabi, pag may mabasa sa Biblia na salitang Katoliko, magpapuputol ako ng liig. May mabasa. Ha? Ano yan? Na may mabasa. Nabasa ko dito si Valerios Justinian, sabi niya, Arman, Talos, tutulan mo ba yung sinabi sa unang Juan 5:20, sabi na tunay na Diyos si Kristo? Hindi lang yan. Nasa Pasugo Magazine mismo nila. Anong mabasa sa kanilang Pasugo Magazine? Ang may akda sa kanilang Pasugo Magazine. Ang may akda sa kanilang Pasugo Magazine ay si Ventilasyon. Anong sabi? There is no, nasa Pasugo Magazine nila yan, na ang 1 John chapter 5 verse 20, the true God, there is no reason to deny that the true God who Alethenos Theos is referring to our Lord Jesus Christ. Yon. So, nasa Pasugo Magazine nila yan, mga kapatid. At itong aral nila, alam nyo ba na nasa Pasugo Magazine din ninyo na mabasa na si Kristo'y tinatawag na Diyos? Lumang Pasugo ninyo, alam nyo ba yan? Bukas ating ilabas yan, mga kapatid. Sandali, Dynamic Bible, walay yan, hindi yan sunod-sunod. Ginagamit yan ng mga ministro ninyo. Pero, wala naman kayong sariling Biblia, di po ba? Inaamin yan ni Ramel Parba. Bumibili lang kayo at nakibasa, pagkatapos nagiging anghel na si Manalo, pagkatapos si Kristo, ang ating Panginoon Jesucristo, tao, at ang resulta, mas mahigit si Manalo kaysa ating Panginoon Jesucristo. Ayon nitong INC na ito. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Perez Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak si Kapelix Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Kapelix? Hindi po anghel si Kapelix sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia, Basahin natin Hebreo 2:9. Basahin ko Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Yun. Mas mababa ang ating Panginoon Jesucristo umano sa kalagayan. At di lang yan, isa sa mga batayan talaga nila kung bakit si Felix Manalo ay anghel, kung mababa siya sa kalagayan, tingnan natin ang nakasulat sa Biblia. Ba't ang mga anghel ay sasamba sa ating Panginoon Jesucristo? Ang rason ng INC bakit sinasamba ang ating Panginoon Jesucristo dahil utos ng Ama.
Ito ang mabasa sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 6. At nang isusugo na ng Diyos ang kaniyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel. Kaya, sinasamba ng mga miyembro ni Felix Manalo ang ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Dahil yun daw umano, sugo ng Panginoong Jesucristo, sugo ng Ama, na siya'y dapat sambahin. Pero may nagsusuwagan sa INC, mga kapatid. Oh. Ano na yung nagsusuwagan sa INC? Ito, inaamin ng INC na si Manalo talaga ay anghel. Bakit? Nasa Apokalipsis Kapitulo 2, 7, 2:3. Ito ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Ang Iglesia ni Cristo ay sumasampalataya na ang katuparan ng hinuhula ang ibang anghel sa Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 3 ay si kapatid na Felix Manalo. Siya ang kinatuparan ng ibang anghel na may taglay na tatak ng Diyos na buhay. So, imagine, sa Pahayag Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 3, si Felix Manalo daw ang katuparan diyan. Tingnan niyo. Okay, mayroon kayong Pasugo Magazine. Sige. Tingnan niyo ang Pasugo Magazine na labas noong September. Labas noong September 1962 na ang may akda ay si Chupilo Ramos. Ano po ba ang nakasulat dito? Okay. Sisilipin natin ano ang nakasulat. Imagine, turo nila na si Felix Manalo ang katuparan sa anghel sa Revelation chapter 7 verses 2 up to 3. Pero dito, hindi ipinangaral ni kapatid na Manalo na siya ay anghel. At sino mang ministro ng Iglesia ni Cristo ay hindi ipinangaral ang ganyan. Wala kaming ganyang paniniwala. Ano nga ba talaga? Si Manalo'y anghel? O wala talaga silang pananampalataya na si Felix Manalo ay anghel? At hindi lang yan. Ito pa nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. 1962, page 7 ni Chupilo Ramos. Ang tao ay talagang tao at ang anghel naman ay talagang anghel. Ang tao ay hindi anghel at ang anghel ay hindi tao. See? Nasa Pasugo Magazine nila yan ng Iglesia ni Cristo. At alam nyo, tinatalakay natin noong mga nakalipas na araw, may video tayo dyan. Yung 4 na mga anghel, imagine, kiniklaim nila yung 4 na mga anghel sa Revelation chapter 7 verses 1 up to 3, mga kapatid. Walang iba, yung tinatawag daw na Big Four. Sila si George Eugene Benjamin Clemencio. Sila si Vittorio Emmanuel Orlando. Sila si Thomas Woodrow Wilson. Sila si David Lloyd George. Yan daw ang mga anghel na binanggit sa Revelation chapter 7 verses 3. Nakasulat yan sa aklat mismo ng ANC na ang pamagat ang solo kay Felix Manalo. Pasugo 1947. Ito ang nakasulat.
Ang apat na anghel na pumipigil sa apat na hangin ng lupa ay simbolo kong kumakatawan sa apat na sinugo na pipigil sa digmaang pandaigdig upang huwag magpatuloy ang naganap noong 1914 na ang mga ito ay sina Lloyd George, Premier ng Grand Britannia, Clemenceau, Pangulo ng Gabineting Pranses, Orlando ng Italia, at ang Presidente si Wilson ng Amerika. Yun mismo ang turo ni Felix Manalo na kasama niyang mga anghel. Pero, nauna natin yan na tinatalakay mga kapatid na sablay talaga. Bakit? Imagine, sa mga kasama niyang anghel daw sa Revelation chapter 7 verses 1 up to 2, dalawa dyan, protestante, dalawa din, katoliko. So, ibig sabihin, ito'y naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Si Felix Manalo lang ang hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Paano nagiging kasamang anghel niya itong dalawang protestante, dalawang katoliko, habang si Manaloy nag-iisa lang sa kaniyang sikta na naniniwala na si Kristo ay tao at hindi Diyos. Kaya tinatalakay natin ito, hindi ibig sabihin para saktan ang damdamin ng ating mga kapatid. Tinatalakay natin ito para sana maliwanagan, lalo na ngayong mga kapatid natin na naghahanap talaga ng katotohanan. No? Okay? Kontra-kontrahan na ang aral ng INC kay Manalo dito. Imagine, itong pinakilalang anghel, eto, mapakita ninyo sa Pasugo Magazine nila. Pero nagkontrahan pa rin mga kapatid. Bakit nagkontrahan? Ito pa, Pasugo Magazine nila. Pakita ko. Siguro may kopya kayo dyan mga kapatid. Tingnan niyo ang Pasugo Magazine ito. Sinong kasama ni Felix Manalo na anghel daw? Revelation chapter 7 verses 2 up to 3. Pasugo Magazine, May 2003, May 2003, sa May 2003 ito, page 5, no? Sa pahina 5. Ano po ba ang nakasulat sa Pasugo Magazine na yan? Ito, balik dahil nagdubli yung taon. Ito ang mabasa natin sa Pasugo Magazine na yan. The third angel, last work of salvation. The third angel who was prophesied and revelation is Brother Felix Y. Manalo. In the prophecy, he referred to us the angel or messenger who would come from the east. Revelation chapter 7 verses 2 up to 3. He is the third angel following Apostle Paul, first angel, and Martin Luther, second angel, who were also sent by God in the Christian era. Di ba kayo nagtaka? Nagsusuwaga na ang aral mismo ng INC. Bakit? Dahil nabasa natin itong aklat na si Felix Manalo ang may akda mismo, ang sulo. At ang pamamagat pa, parang sa Katoliko, sa ikatitiyak na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Anong payag? Ang apat na anghel na pumipigil sa apat ng hangin ng lupa ay simbolikong kumakatawan sa apat na sinugo na pipigil sa digmaang pandaigdig upang huwag magpatuloy ang naganap noong 1914.
na ang mga ito ay sila Lloyd George, Premier ng Gran Britanya, Clemenceau, Pangulo ng Gabineting Francis, Orlando ng Italia, Premier, at ang Presidente Wilson ng Amerika. Di ba? Yun ang pinakilala ni Felix Manalo na anghel. Pero pagdating naman, nakasama niya, pagdating naman sa Pasugo Magazine, 2003, pahina 5, abay, iba naman ang kasama niya, si San Pablo daw. Si Martin Luther daw. Si Martin Luther, naniniwala na si Kristo ay Diyos. Si San Pablo, naniniwala na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Paano ngayon? Bakit? Naniniwala na si Panginoon Jesucristo ay Diyos. Tito, Kapitulo 2, versikulo 13, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. See? Kaya mga mahal na kapatid, tinatalakay natin ito dahil una, si Pastor Kibuloy, Juanesia, hindi siya Trinitarian. Si Pastor Kibuloy, na tinawag niya ang INC na Antikristo, ang Antikristo, ang INC din, hindi din Trinitarian. Ibig sabihin, ilan ang mga miyembro nila? Milyones din ang miyembro, bawat isa. Pero hindi Trinitarian. So, lahat na binyag nila ay invalid. Invalid. Hindi matatanggap yan. San Mateo Kapitulo 28, 19-20. Kaya, sa daming mga miyembro nito, ipagdasal natin mga kapatid. Tulad sa kanilang paniniwala na ang simbahang Katoliko daw ay di maliligtas, sila lang ang maliligtas, pero ang binyag nila na hindi Trinitarian, San Mateo 28, 19-20, hindi yan valid na formula ng binyag. At, so, milyon-milyon ang mga inosenteng mapahamak dahil lang sa maling paniniwala. Kaya, yung banat ni Pastor Apollo Kibuloy, Si Jesucristo ay Diyos. Word of God siya. Diyos ba ang anak ng Diyos? Sa Father side, Diyos siya. Sa Father side, siya ang Word of God na naging katawang tao. Sabi mo hindi. Ihahambing kasi ninyo si Jesus Christ sa iyo. Tingnan mo, sinabi mo hindi siya. Hindi siya Diyos. Tao ba ang anak ng Diyos? Sabi mo hindi. Tingnan mo, pinangungunahan niyo, mga Antikristo talaga kayo. Paano ko kayo didebatiin niya na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Ganyan kalapastangan si Mr. Apollo Kibuloy. Bakit mali yung sinabi ni Mr. Kibuloy na kanya raw ang kaluluwa ng tao at ang sanlibutan daw kanya na rin? Labag po sa Biblia yan, mga kababayan. Ayan, ang sabi ng mga ministro. So, nagbabanatan yung kapwa, iglesia o sekta na tatag lamang ng tao. Bawat isa sa kanila, may mga milyong miyembro din. Imagine, milyon mga inosente na natangay nitong sikta na tatag lamang ng tao. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the